Bago tayo magsimula, comment nyo naman kung saan lugar kayo nakikinig para malaman ko kung saan umaabot ang kwentong kakatakutan na itin. Pahit na rin po yung like and subscribe kasinda. Maraming salamat po. Sa 17 Lie floor ng isang kilalang call center, may isang lugar na matagal nang pinagbabawal gamitin, ang napping room 3. Hindi ito kasama sa official floor map pero lahat ng empleyado alam na nandun ito. Di lang nila alam bakit bawal. Ang sabi-sabi lang. Huwag kang matutulog doon. Ginigising ka niya pero hindi ka na nagigising sa iba. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong production floor maliban sa mga keyboard at mahihinang boses ng agents. Si Jay, isang 2-year tenured agent, ay sobrang pagod. Nakaot siya at 5 pa ang calls na kailangan niyang i-handle. Pero hindi na niya kaya. Sumasakit na ulo niya. Lumalabo paningin. Pagtingin niya sa wall clock. 3:33 lang. Parang may malamig na dumaan sa batok niya. Pre, sabi ng seatmate niyang si Miko, wag kang pupunta sa napping room 3 ha. May narinig na naman kami kaninang may gumagalaw dun. Napangiti lang si Jay. Bro, ghost. Ano yan, sabay lakad palayo. Pero hindi niya sinabi kay Miko na matagal na niyang naririnig sa headset ang boses na umaalinggaw tuwing ganitong oras, isang babaeng bulong. Tulog muna ni. Pinindot niya ang doorknob ng napping room 3. Sorpresa siya, hindi nakalock. Pagpasok niya, puro cubicle beds ang nakita niya. Madilim, parang hindi nililinis. Amoy lumang kumot. Pero may isa siyang napansin. May nakaupong babae sa pinakadulong kama. Nakatungo. Akala niya co-worker lang na nagpa-power nap. Miss? Okay ka lang, tanong niya. Dahan-dahang umiangat ang ulo ng babae. Pero hanggang ilaw lang ang naabot ng mukha nito. Hindi makita ang mata. Hindi makita ang kahit ano. Pagod ka na diba, bulong nito. Medyo, sagot ni Jay, biglang kinilabutan. Itinuro ng babae ang kama sa tabi niya. Dito ka. Tutulungan kitang makatulog ng madali. Para siyang na-hypnotize. Humiga siya. Pumikit. At sa unang pagkakataon sa 3 araw. Nakaramdam siya ng tunay na antok. Nakatulog siya agad. Pero hindi ito ordinaryong tulog. Napanaginipan niyang nasa production floor siya. Walang tao. Walang ilaw. Tanging isang station lang ang may monitor, ang station niya. Lumapit siya. May naka-open na camera feed. Napping room 3. At sa feed, nakita niya ang sarili niyang nakahiga. Pero may nilalapit na mukha sa kanya. Yung babaeng nakaupo kanina. Pero ngayon, kitang-kita niya na. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Puro balat lang. At habang nakahiga siya sa kama sa sisi, may malamig na kamay na humahawak sa kanyang leg. Dahan-dahan itong pumipisil. Hindi siya makagalaw sa panaginip. Hindi siya makahinga. Narinig niya ang boses nito, pero saan nanggagaling kung wala siyang bibig? Masarap matulog ng habang buhay, di ba? Napasigaw siya sa loob ng panaginip. Napadilat si Jay. Nasa napping room pa rin siya. Pero may isang malaking problema. Hindi siya makatayo. Parang may mabigat sa dibdib niya. Parang may nakadagan. Pagtingala niya, nasa ibabaw niya ang babae. Mas malinaw na ang itsura. Walang mukha pero may parang gumagalaw sa ilalim ng balat. Parang may mga kamay na gustong lumabas. Hinawakan niya leg niya. Malamig. Basang-basa ng pawis. Bitawan mo ako, bulong niya. Pero dahan-dahang inilapit ng babae ang mukha niya sa tenga ni Jay. At sa wakas, narinig niya ng malinaw. Hindi ka dapat natutulog dito. May iba nang may-ari ng tulog mo. Sa takot, naitulak niya ang babae. Tumakbo siya palabas ng napping room. Pero pagbukas niya ng pinto. Production floor. 3:33 las pa rin. Walang tao. Patay lahat ng ilaw. Hindi imposibleng 3:33 pa rin, bulong niya. Paglingon niya sa likod. Nakalabas na rin ang babae. Pero ngayon, mahaba na ang leg nito, halos sumasayad sa sahig. Dumidikit-dikit ang mga daliri nitong parang basang tela. At yung mukhang wala kanina. Ngayon, mayroon ng bibig.
Isang bibig na napakalaki. At pun ng ngipin. Balik ka dito. Hindi ka pa tapos matulog. Hinataw niya ang pinto ng fire exit. Pero wala itong tunog. Walang bumubukas. Walang galaw. Parang wala siyang hinihimas na pinto. Parang pader lang. Naramdaman niya ang malamig na hininga sa batok niya. Dahan-dahang lumingon si Jay. Ang babaeng multo nasa likod na niya. At sa wakas, nakita niya ang mukha nito ng buo. Ito ang mukha ng agent na namatay 5 taon na ang nakalipas sa napping room 3. Nakumatos daw matapos magising na hindi gumigising. At bago pa siya makareact, hinawakan siya sa mukha ng nilalang. At bulong nito, mahirap magising kapag ginusto ay kitang patulugin. Kinabukasan, nagulat ang AT at AA. May lumabas na outbound call sa station ni Jay. 3 oras 33 minuto lang. Walang agent na nakalog-in sa oras na yon. Pag-open nila ng CC, wala nang tao sa napping room 3. Pero sa kama sa gitna, may nakita pa silang isang bakas. Parang may humiga doon ng matagal. Parang hindi pa rin umaalis. At may isang boses, mahina ngunit malinaw sa audio. Tulog muna ni.